Nasa atin na po linya ngayon si Ayan. Chairperson ng Bayan Muna, dati pong kongresista, 3 term po siya sa Kongreso, si Nery Colmenares. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Ay, Attorney magandang Neri. umaga. Hello Ay, po. good morning, Cha. Good morning, Ted. Good morning Opo. sa viewers ninyo. Opo, si Chacha po ngayon ay naka-day off. Si Yes, Nikki Nikki de de Guzman Guzman po po ulit ang ito, ating kasama. Hi, Attorney. Nikki. Parang nung Hi, nakaraang Nikki. nag-usap na po tayo sa Good Morning Good Bayan naman po. morning. Opo. Yan, good Thank Parang you. morning. umiba nga boses ni Chacha. So, akala ko. Nag-chat Opo. po, tas nag-iba yung Sige. boses. Sige. Anyway, ito ho muna. Kong Nery, pwede hong, sorry po, gagawin namin kayo reporter muna. Basically po kahapon sa oral argument, ano po ang mga main na diskusyon? Ano po ang so far naging klaro ho kahapon sa naging interpellation po ng mga maestrado? Ang pinakaklaro ka nga po na lumabas, Ted, yung total defense na talaga ng respondents o ng gobyerno dito at ng PhilHealth na fiscal responsibility ang kanilang depensa talaga. Yun ang main nila. Kailangan ng room na magmaniobra ang gobyerno para magamit ang mga unused funds at ang palagi nilang sinasabi, malaking tulong to sa atin kasi sayang yung pera, nandyan lang naman nakatabi. Tapos kaysa sa mag-budget pa tayo, di gamitin na lang natin ang unused fund. That was the argument of the Solicitor General doon sa question ni Justice Kagiwa, and that was the argument of the Secretary Recto doon sa question ni Justice Rosario kahapon. So basically yun siguro ang pinakabuod. At syempre nag-counter kami na hindi yan pwedeng gamiting depensa, lalo na't naglabag sa konstitusyon, naglabag sa batas, at naglabag sa karapatan ng mga benepisyaryo ng PhilHealth at ng mamamayang Pilipino. Opo. Medyo nagkaroon po ng kaunting detalye doon po sa mga benepisyo na nakukuha ng mga miyembro sa PhilHealth. Napakinggan niyo ho ba yon, yung pagtatanong po ni Justice Lopez? Yes, well, nagklaro si Justice Lopez. Actually, nagtatanong sila, ano ba ang facts dito? Meron bang na-deny? Meron bang mga benepisyo na hindi na ibigay? So, nagsalita ang mga respondents at klaro na sinabi ng mga respondents na marami ang mga benepisyong hindi na ibigay. Siyempre, nag-counter ang PhilHealth na in fact, nilakihan na namin. Parang future yung kanilang sagot eh. Hindi nila ina-admit na noong 2024 talagang palpak. Pero kahit yung future nila, hindi pa yan proven, Ted. Sabi nila, hindi, lalakihan na namin, dadamihin na namin. Ang problema nila kahapon, Ted, may personal experience si Justice Lopez. So, kung anumang facts na ina-allege ng mga parties, ang isang justice, may personal siyang experience na pagkalaki-laki ng kanyang bill sa ospital, pero halos wala pang 10% o 10% lang ang sagot ng PhilHealth. Despite the fact na sabi ng PhilHealth at sabi rin ng gobyerno, marami silang pondo ang PhilHealth. Kaya kinaltasan nila gusto nilang kaltasan ng 89 billion. So doon nagpunto kahapon at hindi naman masagot syempre ng PhilHealth yung tanong ni Justice Lopez kasi actual na experience niya yun eh. So parang may admission sila na may pagkukulang ang PhilHealth at hindi nila nagagawa yon noong 2024 pero lalakihan na nila. Ngayon, ang problema nila, lalakihan nila daw ang benepisyo sa future 2025 at nitong huli. Pero Ted, kinuha nila ang pera noong 2024 eh. Ibig ko lang sabihin, nagkaroon ng yung contested na provision, yung Section 1D, na nagsasabing kunin ang pera ng GOCC, surplus daw. Paano nagkaroon ng surplus? Sabi nga ng ibang mga beneficiaries, kulang-kulang ang bigay sa amin. And of course, Justice Lopez in the previous oral argument showed na bankrupt nga kayo eh. Ang sabi ng marami kayong utang. Bankrupt in the sense na marami kayong utang sa ospital, hindi nyo man lang nababayaran. So doon medyo may kahirapan ng gobyerno sa facts. Kaya siguro nag-resort sila sa general conclusion of law na fiscal responsibility. At kailangan ng gobyerno ayusin yung mga pondong yan para magamit nila. Oo. And Nikki, Actually, ako po, go ahead. Attorney Neri, pares po kami.
Kasi meron din po akong personal na karanasan no diyan sa Yes. PhilHealth. Nung na-ospital po kasi yung nanay ko, as in 7 times po siya lamas-pasok sa operating room. Tapos na-amputate pa po siya. Ang total bill po namin 4 million at ang sinagot po ng PhilHealth ay Talaga? 14,000. Yes po. So, 4 ako na million. 4 sa million out ang of sinagot. 4 million, 14,000 lang po. 14 mil lang po, attorney, ang sinagot ng PhilHealth. So ako naman po, ang tanong ko, saan po ba nila nakukuha itong datos na 90 billion ang excess? Bakit po may excess? Yun nga po, ang dami-dami pong membro ng PhilHealth at ang dami-dami rin pong nangangailangan, kesyo gamot yan o hospital bills. Yun po, hindi ko po Maganda- naiintindihan yung 90 billion na excess in the Magandang first place. tanong yan, Milky, no? Kasi actually, tinalad-tilad ni Justice Kagiwa kahapon yan. Ang sabi ni Justice Kagiwa, ano ba talaga yung accumulated revenues nyo? Ang sabi ay 500 billion ang accumulated revenues. So parang ganitong punto nila. Binaba nila to 280 billion na sabi ni Justice Kagiwa. Therefore, ang sobra niyan ng reserves nila, sabihing surplus daw yon. Parang it's an issue of terminology rather than actual situation. Dahil surplus yon, kaya pwedeng kunin. Kasi surplus, unused funds na bigla. Pero ang sabi ni Justice Kagiwa, di ba, ang surplus nyo or unused funds nyo, dapat gamitin una sa dagdag na benepisyo. Pangalawa, doon sa pagbaba ng kontribusyon ng membro. Pag may sobra pa after that, pwede nyong i-invest. So, parang may investment earnings kayo, sabi ni Justice Kagiwa. So, nag-invest kayo. Syempre, aminado nila na sa financial report nila na may income sila sa investment. So, paano na yung benepisyo? Paano na yung miyembro? Ngayon, doon na sila nagtalo kasi ang argument ni Justice Kagiwa, may batas. Ang sabi ng batas, pupunta sa UHC, sa Universal Healthcare o PhilHealth. So, nakalagay naman yon. So, special purpose yon. Di ba dapat i-earmark nyo? Sabi nila, oo, i-earmark namin yon para sa PhilHealth at sa healthcare. O ngayon, ano nangyari? Apparently, Ted, parang kinomingle nila, nagkomingle na sa general funds at pwede na, parang hindi na siya special purpose. Yun ang inaano ni Justice Kagiwa kahapon, parang nawala ang special purpose. So, ibig sabihin, kahit sinasabi ng batas na, for example, 50% ng PCSO o ano pa man, ay dapat ay pupunta doon, pwede pa lang mag-lower yon. Kasi kung kailangan ng pondo daw dito, edi doon nila dadalhin kasi mas importante yon. Yan ang fiscal responsibility. Gamitin mo kung saan kailangan. Ang sabi ni Justice Kagiwa, batas to eh. So yung fiscal responsibility, pwede nyong baliin yung batas, pwede nyong i-violate. Nakalagay dyan na para sa PhilHealth yan, ba't nyo dadalhin sa tulay? Which brings me back again, Ted, to the point of Justice Amy Javier before. Yung tulay nga na, isang tulay na pinondohan nyo, may loan na yan, may pera na yan, bakit pa kayo, bakit nyo pa nilagay dyan sa mga pagdadalhan ng pondo nyo? So, tingin ko, medyo nahirapan sila talagang sagutin kasi tama naman si Justice Kagiwa and I also reiterated it nung ako na may batas kasi. So, alam namin ang intensyon nyo, gusto nyo sigurong gamitin yung pondo sa kung tingin nyo saan pwede, pero nasabi ng batas para sa healthcare, huwag nyong galawin yan. Special purpose funds yun na dapat nasa special account. Opo. At hindi pwedeng i-commingle nyo yan sa lahat ng pondo ng PhilHealth na pwedeng dalhin ng DOF in this case sa kung ano-anong proyektong nagugustuhan nila. Opo. Nikki, matanong ko lang si Congressman Nery. Doon sa pasintabi po kay Secretary Ralph Recto, no? Ang depensa ng Finance Department nga dito, kasi nga daw yung bigat ng problema nila, sa pagtingin niya sa sunset sa Manila Bay, sa office daw niya araw-araw, di ba? Sinasabi niya na ang bigat ng problema, saan sila kukuha ng pananalapi sa napakaraming obligasyon ng gobyerno, mga proyekto na dapat nang maipatupad, at sabi nga niya, every idle peso is a disservice to the Filipino people, no? Ang sinasabi niya, kaya yung mga perang yan, na hindi naman ginagamit, nakatenga lang yan
sayang yan sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Kaya yun nga ang kanilang ginamit, pati po itong PDIC fund. Sa ganun pong katwiran, Congressman Nery, ano po masasabi nyo doon? Well, ako sabi ko, ang fiscal responsibility, tungkulin naman talaga ng executive yan. Gamitin mo ang pondong, pwede mong gamitin. Pero, huwag mong baliin o i-violate ang batas at konstitusyon. Fiscal responsibility stops when it transgresses the Constitution. That's the first argument we made, no? At dinugtong ko kahapon sa oral arguments nung tinanong ako. Kung gusto ng presidente kunin yung mga pondo na hindi nagagamit, bakit niya hindi nilagay yung Section 1 dated, yung nagsasabing kunin sa GOCC? Bakit hindi niya nilagay nung sinabit niya ang budget doon sa Kongreso? Bakit walang ganon? Bakit walang Section 1D? Kasi, Ted, 281 billion pesos lang ang unprogrammed fund ng presidente. Hindi nakikita ng presidente na kailangan ng mga pondo ng GOCCs, at least kung tingnan mo ang budget niya. Ha? Kung tingnan mo lang. So hindi nakalagay yon. Bakit nung pinasa ng House at Senado ang budget, ang budget na inaprubahan nila, bakit wala rin yung Section 1D, yung kunin ang pondo sa GOCC? Kasi ang inaprubahan ng Kongreso at Senado ay yung 281 billion pa rin. Okay. Ngayon, ang problema, sabi ko kahapon, ang BCC, itong BICAM na to, na napaka-powerful, nilobo nila ang 281 billion to 749 billion. Eh kung ano-ano na mga proyektong pinasok nila doon, ng mga tulay. Alam mo, Ted, meron silang sagip, 50 billion lang yan. Ginawa nilang 225 billion. Alam mo bang sagip? I-support yan sa mga infrastructure projects. Meron pa silang farm-to-market road, 3 billion. Meron silang right-of-way, 3 billion. Right-of-way na naman sa kung ano-ano. Basta grabe, Ted, yung... Tapos, ang kanilang, kumbaga, sinasabi palagi, yung PhilHealth, yung health workers, ang nakalagay doon sa budget, 2.3 billion. 2.3 billion ang bibigay daw nila sa health workers allowance ng COVID, pero 225 billion yung infrastructure nila. So hindi talaga, sabi ko, bakit hindi nilagay yon ng presidente, ng House at ng Senate? Kasi 281 billion lang yon. Pero itong BCC, nagpasok ng maraming mga proyekto, lumobo to 749 billion, biglang nag-isip na, yung BICAM committee, biglang nag-isip yung BICAM committee ngayon, uy, saan natin kunin yung pondo nito? Doon nila ngayon naisip yung GOCC. Kaya in-insert nila ang Section 1D na ngayon nag-lead to the GOCCs. In-scout nilang GOCC, PhilHealth ang unang nakita, ang pangalawa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. At ako, Teda, ang aking sinasabi ko lagi yan, kung hindi napigilan yun ng mga petitioners, kung hindi na-expose ba, tingin ko target doon GSIS at SSS kasi maraming reserve funds ang SSS, GSIS na pwedeng kunin. Okay. So kalusugan, pensyon ang bibirahin dito para sa mga paboritong proyekto ng ating mga legislators. It's unacceptable, Ted. Ang nakikinig ngayon sa atin na nasa radyo, sa mga nagmamaneho, para mas maunawaan po ninyo ang punot dulo ho kasi kung bakit po pinayagan, quote-unquote, ng executive na kuning yung pondo ng PhilHealth ay yung isiningit na Special Provision 1, letter D as in dog, doon na po sa final version ng budget. At dito po, itong section na ito, itong provision na ito, wala ito nung ipinasa ng Kamara, wala din po ito nung ipinasa ng Senado, nung inaprubahan nila ang proposed budget coming from the House. Ito po'y isiningit lamang ng Bicameral Conference Committee. Yung pong klaro, Congressman, no? Correct. Okay, correct, sige. Ted, Opo, correct. klaro yan, no? So, ito ang pinagmumulan ng lahat. At dito po kasi sinasabi nga po, no, yung pong nagmamandato na maaring kunin ang sinasabing fund balances ng mga government-owned and controlled corporations to support essential programs in health, social services, and infrastructure under the unprogrammed appropriations. Yun yung sinasabi ni Congressman na 281 lang ang ginawa ng presidente, ng executive, ang kanilang proposal, pinalobo doon na po sa BICAM na 749 billion. Yan po ang klaro dyan, para mas maunawaan po ninyo. Ngayon, eto, Congressman, kahapon sa pagtatanong sa iyo ni Justice, no, dito po sa isyong ito,
kung bakit ito labag sa ating saligang batas, di ba? Naipaliwanag niyo po yan. Hindi nakapagtanong din, at if I may ask you, at the end of the day, hindi man po ito nanggaling sa Kamara, hindi rin po nanggaling sa Senado, pero naisingit sa BICAM, pero ni-ratify naman ng both houses eh. Ibig sabihin, inaprobahan pa rin ng bawat kapulungan yung final version. Will that make it legitimate now? Yun din po yung tanong ko kasi lagi nyo pong defense is unconstitutional, di ba sir? Pero yun nga Yes. po dumaan pa rin naman po ito, hindi nga lang po. Sa ratification? Oo, sa ratification. Yes. Na Okay. kahit pa isiningit lang nga po siya nung Go ahead po, BICAM. Congressman. Ano po yung tugon doon? Yun ang palaging sagot nila, ratify naman di ba? So, ang tanong kahapon ni Justice Kagiwa is this, alam mo, pagkahaba-haba na diniscuss itong Universal Healthcare Law, 1 taon halos yung diskusyon nito, tapos babaliin nyo lang sa ratification that it took only a few minutes. Kasi Ted, ang ratification ng BICAM report, hindi mo na makita yung buong bill Yung buong bill. Sinasabi lang ng BICAM kung ano-anong mga detalye, kung ano-anong mga mga binago-bago nila na you don't even have time to scrutinize it. So, ang ipunto ni Justice Kagiwa, ang ratification, sisirain niya ang mahabang mga deliberations, 4 na batas. 4 na batas ang nagsabi na dapat sa PhilHealth. Bigla niyang binago yon in a few minutes. That's the first. Second, Ted, ito constitutional. Ito yung argument namin sa petisyon. Sabi namin, ang Constitution nagsasabi that appropriation bills should originate exclusively from the House of Representatives. Pag-budget, galing talaga yan sa House dapat. And the Senate may concur or propose amendments. Ibig sabihin, ang Senado, pwedeng umokay na siya dun sa House o pwedeng mag-propose siya ng amendments. Okay, yun ang Constitution. Ngayon, meron bang sinabi ang meron bang pagkakaiba ang House at ang Senate? Hindi. 281 billion ang inaprubahan ng House, 281 billion nag-concur ang Senado. Parang sabi ng Senado, okay na yung 281 billion. Ang problema, pinasok ng BICAM ngayon yung additional amount. May karapatan ba ang BICAM na mag-originate ng appropriation bill? Hindi pwedeng mag-imbento sila ng isang bagong bagay kasi it is not originating from the House. Ultra vires ang tawag sa batas, Ted. Wala kang poder and yet you did it. May pinropose ba na amendments ang Senado? Well, hindi. Walang pinropose na amendments ang Senado. Kaya ang mga senador doon ay hindi sila pwedeng hindi, gusto ko dagdagan ng ganito, i-amend yan, gusto ko. Hindi, wala silang power because the Constitution says kung the House, the bill must originate from the House, not from some congressmen and some senators. And even the senators who participated in the BICAM do not even have the power to originate an item kasi dapat sa House, senador sila Opo. So for all these reasons, kung ultra vires yan, and therefore wala silang poder at unconstitutional ang ginawa nila, no amount of ratification can cure it. Kahit i-ratify nyo yung 10 beses, hindi na magiging legitimate o legal yan because ang source niya ay unconstitutional na and cannot be ratified by Congress. Ang isang ultra vires act ng mga actors na devoid of any power to do so. Okay, sige. So yan po ang ito nga ang pangangatwiran din po at legal position nila Congressman Nery na isa sa mga petitioners po sa kasong ito. Pero sa bandang kabila naman, sinasabi po ng Solgen at ng gobyerno, well, your honors, at the end of the day, the power of the purse, 'di ba, ay nasa Kongreso. This is pure political function ng Kongreso at ito po ay nasa sa saligang batas. Ang desisyon na ito na ginawa ng Kongreso ay kanila po lamang desisyon at dapat nating igalang. Ano po inyong sagot doon? Discretion po ng Kongreso ang gumawa ng budget pero may nilagay na restriction ng Constitution sa discretion na yon na hindi pwedeng labagin. Una, hindi pwedeng i-increase ng Kongreso ang budget ng Presidente. Nakalagay yan. So kahit discretion ng Kongreso na sige, kung anumang budget gusto namin, discretion namin yan, power of the purse sa amin, yes, sabi ng Constitution, maliban na lang, hindi nyo pwedeng increase. In-increase nila, Ted. Nagdagdag sila ng maraming pondo. So violation na yon. It's not political, it's a discretionary power of Congress
but with constitutional restriction. So halimbawa, may batas ang Kongreso na pinasa, hindi man lang dumaan sa first, second, or third reading, hindi lang sunod yung Constitution, pwede mong i-question yan, Ted. So, this argument na discretionary, hindi absolute ang diskresyon ng Kongreso, pwede siyang power of the purse siya, pero dapat sundin niya pa rin ang restrictions ng Constitution. So, abuse of discretion. Corrected. Grave abuse of Grave discretion. abuse of discretion. Binibigyan ka nga ng kapangyarihan pero hindi mo dapat inaabuso. At kapag inaabuso na ito ng isang sangay ng gobyerno, dito na papasok ang sinasabi nga ni Chairman Monsod na konsensya ng bayan ng Supreme Court. Yes, and the Supreme Court has the power to struck down even the discretionary actions of Congress pag nilabag ang batas o ang Kongreso, ang Constitution. Napag-usapan din kahapon, Nikki, na sandali lang. Okay, so assuming, arguendo na pagbigyan natin itong mga petitioners, at ipasauli itong perang ito. Kaya ba ng gobyerno? Paano yan? Kung nagasta na yung pera na kinuha, natin sila, may remaining 20 billion. Paano yan kung nagasta na yan? Actually, si Finance Secretary Ralph Recto, sinabi naman niya na they will be able to return daw the PhilHealth excess funds. Pero yun nga po But, ang sabi niya, having said that, assuming that yun nga yung may fiscal pressure po, kasi 2026 pa po yung National Expenditure Program, doon daw po nila doon nila itatama. Pero, yung fiscal position ng gobyerno, mukhang mahihirapan sila at di ba, baka mauwi nga may na naman. ganun pong clause. Yes, okay, kaso sige. medyo, ganon. Okay, sige, maibabalik namin yan sa next budget, pero mahihirapan na ang gobyerno sa ating pananalapi. Ano ang ninyo masasabi doon, Congressman Nery? Una muna, ang sagot ko palagi dyan, yung dinugtong ng BICA muna, yung 449 billion na pinalobo nila, dapat isoli lahat yon. And of course, yung kinuha sa PhilHealth at sa PDIC, na 60 billion ang nakuha sa PhilHealth at 100 billion ang nakuha sa PDIC. Isoli lahat yan. Ngayon ang tanong, paano kung sabihin ng gobyerno na nagastos na namin? Sinabi nga ni Secretary Recto, hindi, isoli namin. Nakakomingle naman yung funds nila . So, hindi mo alam kung which part ang nagastos, which ang hindi. Pero ako man, Ted, kung igiit pa rin ng gobyerno na nagastos na nila, it is their burden of proof. Una, na nagastos nga. Hindi pwedeng sabihin na nagastos na namin. No. Show us the projects. Show us the expenses. Pangalawa, dapat walang bad faith. Kung may bad faith ang pagkagastos, Ted, di may problema ka na. May TRO na ang Korte Suprema sa PhilHealth funds, ginastos mo pa yung nakuha mong pondo. Nakatapos na yung TRO. At bad faith yan, Ted. Kasi nag-TRO na nga tapos ginastos mo pa, di ba? Pag may bad faith yan, dapat isoli yan. At syempre, kung wala talagang, sabihin ng gobyerno na pwede ba next budget na lang, commitment ng gobyerno yon, pero lahat ng gumastos ng pondo na yon ay dapat managot. May accountability yan, Ted. Sila, ang mga public officials, o kung sino pa man ang nagbenepisyo sa mga pondo na ginastos na yon. And lalo na pag may corruption, dapat talaga may prosecution yan. Kung ang mga tulay-tulay na yan, may pondo na pala pinondohan pa, nag-double budget, etc. Kung may mga ganong irregularities, Ted, dapat kasuhan din. Hindi lang yan issue ng pagnakaw sa gobyerno, Ted. Pagnakaw yan sa gobyerno at sa ordinaryong benepisyaryo ng PhilHealth. Double whammy yan, Ted. It's not only public funds that was misspent, but also the benefits that should accrue to people like Nikki, to people like Justice Lopez, and all the other beneficiaries of PhilHealth na talagang nagdurusa dahil sa ginawa nilang paglabag sa batas at paglipat ng pondo ng PhilHealth. Attorney Nery, pero nagkakaintindihan po ba kayo na hindi kailangan na panibagong petisyon? O may plano naman po kayong maghain ng bagong petisyon para po sa pagbalik nung 60 billion na yun na nga po na ando na sa National Treasury? Ano na yun? Well, included yun kasi Bayan Muna filed the motion for TRO at nag-grant naman ng Korte yun. Actually, the court was very fast. Nag-file ang Bayan Muna ng motion for the preliminary injunction or TRO. Mga one day later, nag-issue na ng TRO ang Korte Suprema doon sa motion ng Bayan Muna.
So, pag Kasama manalo na po kami pa doon dito, yung pagbalik? kasama na yun. Kasama na yan ang pagbalik doon. Yes. Oo, and yung dito ho, this is very interesting para sa bayan kasi nga ang magiging desisyon dito ng Supreme Court oo, ay magiging susi. Either hindi na ito maulit, malak na ito, close na yan, di pa pwede, or pwede pa nilang gawin yon, di ba? Ganyan yan, attorney, right? Correct. Correct. That's what I answered kahapon. Kaya ang challenge namin hindi lang doon sa paglipat ng pondo ng PhilHealth. Ang challenge namin yung Section 1D, yung punot dulo nito, yung naglagay sa batas na pwedeng kunin ang quote-unquote surplus funds ng Okay. mga GOCC. Okay. At baka tamaan pang ibang GOCC later katulad nga sa sinabi ko kaninang SSS or GSIS. Sige, may mga nanonood ngayon sa atin na mga mambabatas, no? Ngayon, no? At thank you po at salamat na marami sa inyo, mga sir. Dito ang issue, Attorney Neri, Kong Neri, ay yung 2024 BICAM, no? Pero Yes. ito'y nangyari ulit sa 2025 budget, di ba? BICAM na naman Yes. ang naging rumitoke, di ba? Sa budget, right? Correct. Opo, yes. Okay. Correct. So, ang tanong nga dito ng iba, dito ba sa 2024 budget na may tukoy, sino ba mga miyembro ng BICAM? Kasi again, technically, yung Bicameral Conference Committee, 20 kongresista, di ba? At ilang senador din yan. Yes. Or record na sila yan. So sila ang mga kumakatawan sa bawat kapulungan ng Kongreso. So again, sorry, I just have to ask this para nga sa kapakanan din ng mga mambabatas na nanonood ngayon sa atin, silang kumakatawan dito sa bawat kapulungan. And kung yaan ang kanilang proposal na budget, it also represent the will of the chamber, the House and the Senate. Siguro Yes. isa rin pong tanong, paano po ba sila mag-meeting? Well, Okay. Saan po isa ba? yan sa Go ahead. Sa petition Kong Neri. namin. Kasi ang petition ng bayan mo na was all about this major, yung constitutional issues. Yung BICAM powers of the bayan. 4 yung laman. Yung 3 ang laman. Ang una, yung Presidential Certification of Emergency. Sabi namin, short circuit ng presidente ang buong legislative process na sinasabi ng konstitusyon just because may emergency daw. Wala namang emergency kami nakita para sa budget, di ba? Whatever you do, kahit i-certify mo yung September, with September 20 kasi sinertify yung budget ng 2024, January 1 pa rin yan magiging take effect. So what's the rush? Bakit mo short circuit yung 3 readings ng Kongreso? That's the first. Yung second na namin, the Congress cannot of course increase the budget. Sabi yan sa Constitution. At pangatlo, ang powers ng BICAM. Ang BICAM, walang poder yan mag-insert ng new items. I-harmonize niya lang yung disagreeing provision, pero pag mag-insert ka ng 449 billion pesos na pondo na parang kami sa BICAM, ang galing-galing namin, may naisip kaming pondo na hindi naisip ng Presidente, ng House of Representatives, ng Senado, kami lang nakaisip nito. Hindi pwede yan. The BICAM is just a creature of Congress at hindi siya dapat lumampas doon sa Okay. poder niya. That's the third issue. So, kung ma-resolve natin yan, Ted, and we're asking the court for parameters dito, the court should issue a parameter. Matapos siya mag-ruling sa aming petition, mag-issue siya ng parameters sa presidente. Halimbawa, sabi niya, Mr. President, you have the power to issue a certification of urgency based on calamity, pero itong parameters. Una, sabihin mo anong calamity yon. Pangalawa, anong bill ang sinasabi mong makamit ng calamity na yan at bakit mamit ng bill na yan. So yun lang naman, kasimple lang naman. You still have that power, gawin mo lang ito. Kasi yun ang requirements ng Constitution. There must be a calamity, there must be a bill, and there is a necessity for the immediate enactment of the bill. Okay. At pangalawang parameter sa BICAM. Kasi sa petition namin, sabi namin, ang BICAM, nagmi-meet sa mga posh na mga hotel, na mga private places na hindi mapuntahan ng masa, hindi mapuntahan ng media nga So, Baka dapat bakit may hindi camera sila- po. May live stream. Correct. Ganun. Yes. Ang first namin kinling sa petition namin, una, bakit hindi sa Congress? Libre yon. Ang mahal ng mga hotel na yan, mga Shangri-La, mga Manila, ano ba yan? Polo Golf Club, etc. Ang libre ang house
bilang na naman kayo, 15 na senador, 10 na congressman, o edi 25 lang kayo. Ang laki-laki ng mga committee. Libre pa, di ba? Kaya lang gusto nang itago eh. Pag doon lang sa House, baka maraming makikinig. Yung pangalawa, dapat open to the public, at pangatlo, dapat may transcript. Wala lahat yan sa BICAM ngayon, Ted. And we hope the Supreme Court will issue the parameters to limit the powers of the BICAM. Okay, sige. So, sa last point na lang, Your Honor, no, para tayong, sir, sabi nga ni Justice, bakit ang target PhilHealth? Parang narinig ko yung word na target eh. Tina-target yun nandito PhilHealth eh. Para lang natin maiklaro itong isyong ito na, bakit PhilHealth lang ang target nyo? Yeah, natanong ni Justice kahapon yon. Ang rason namin doon kasi PhilHealth ang nakunan eh. Hindi naman namin pwedeng depensahan yung SSS kasi hindi pa naman sila nakunan. PDIC din nakunan, pero dahil hindi ganun kalapit sa paatin ba yung PDIC, kasi insurance yan para sa mga may deposito sa bangko eh. So hindi siya naging major controversy. But for me, it's major kasi it also impacts on banking stability. Pero sabi ko nga kahapon, nung sinagot ko yan, kaya nga po, ang kini-question namin yung 1D. Kasi pag tama ka kanina, Ted, pag ma-unconstitutional yan, wala lahat ng GOCC, hindi na pwedeng kunan, di ba? Yes, Pero pag matalo kami dyan, hindi lang PhilHealth, PhilHealth, PDIC, at marami pang GOCCs ang tatamaan. So sabi ko, we're actually concerned with other GOCCs, hindi lang PhilHealth. Kaya namin china-challenge yung Section 1D. Okay, sige. So, salamat ng marami, Congressman Nery. Ngayon umaga, alas 10, ang posibleng huli na, no, na oral argument, right? 10 o'clock, ang sabi kahapon. Posible, Ted. Posible. So, kung mamarapatin nyo lang, istorbohin ka namin ulit dahil nga gusto nating makuha itong mga pangyayaring ito at maipaliwanag ng kauna-unawa sa pangkaraniwang kaisipan, Congressman. Dahil importante ito na mismo po yung petitioner, yung na humaharap doon sa mga maestrado, ang ating kakaugnayan with all due respect po sa ating pong katastasang hukuman. Okay, Congressman? Yes po, yes po. Yes. Sige, so... Sorry, hindi ko na-gets yung tanong. My question is, appointment tayo bukas. Report ka bukas. Ayan po. Ted, Kumbaga, ako, babalikan po namin kayo. Ayun, Ano? cheap lang akong reporter, Ted. Fried chicken lang ang aking professional fee. Para lang natin mapakinggan. Two piece. Kasi 10 a.m., di ba, ang resumption, right? 10 a.m. today. Yes. And hopefully matapos na kasi alam mo naman, we're campaigning but we have to go here pero hindi kami makakampaign eh. Kaya Sige. anyway, we hope matapos na bukas. Pero But if matapos... the Supreme Court said it's possible hanggang 4. We hope matapos na ngayon pero sabi ng court, it could also go to tomorrow, last day. Sige, okay. So salamat na marami, Congressman Nery, sa iyong panahon na binigay sa ating programa. At ako lang po, no, personally, bilang isa rin po sa Pilipinong umaasa nga po sa tulong ng PhilHealth sa aking panahon ng pagkaka-ospital o pagkakasakit, salamat po sa inyong sakripisyo po sa bayan. Maraming salamat din po. Magandang umaga sa inyong Thank lahat. you for all you do po. Thank you.